fermented plant juice. So, ang mga materials po natin ay half kilo of molasses, 1 kilo of kakawate, salinum, at kangkong. So, ngayon po, dala na din po namin ang aming mga tantaran at kutsilyo para po ito po ay gawin. At ang Manila paper po, ang marker, para po ay ito ay lagyan ng label. At meron din po kami yung lalagyan po namin pag finished product po siya. Ayun. So, ngayon po, mag-start na po kami magtadtad at maggawa ng aming FPJ. So, sa paggawa po ng FPJ, ang mga kinuha po nating planting materials ay yung mga talbos ng halaman. So, yung kakawate as a nitrogen source, at saka pwede tayong gumamit ng mga medicinal at saka herbs na halaman sa paggawa ng FPJ, kung ano available sa lugar natin. So, at saka, isaalang-alang din natin yung oras ng pangunguha ng mga plant materials dahil yung langis na ma-extract natin sa kanya ay ma-release niya na kung tanghali tayo or hapon tayo nanguha. Bakit? So bakit kailangan talbos yung i-harvest? Kasi sa talbos, dun concentrated yung growth hormones, yung na siya mismo yung pinakakailangan natin at yung pinaka-benefits na paggawa ng FPJ, which is it is a natural growth enhancer na para sa halaman, ganun din sa heart. Requirement now na input, hilihiwa natin yung mga nito natin, 1 to 2 input now. Kung ilalagay na natin ito, para mamaya inahalo natin. So, bakit 1 to 2 inches? Para mas madaling lumabas or ma-extract yung mga kailangan nating nutrients. Ayun. So, ito po, nasa proseso na po kami ng ating paggagayat. Para po mamaya, masimulan na ang paghahalo ng plant. So, ito na yung tapos namin gayatin ng mga leafy planting materials. Tapos ngayon, hahaluan na natin siya ng molasses. Ano yung ratio? Ang ratio niya is 2:1. So, since meron kami 1 kilong plant materials, meron kaming kalahating kilo na molasses. Ayan. So, ngayon po, ihahalo na po natin siya sa ating mga plant materials. Sige po. At haluin na po natin. Haluing maigi para lahat ay malalagyan. Kung yung molasses, para makapuno niya, or nakikitayin niya na may muna now, actually, ang kahalaman, ang paglalakay nito is open control in 1 liter na kanon. And nakakakulo ko, pwede mo ng painumin ang mga manok na nagsisimula ka na, ang mga halaman mo na nagsisimula ka na, pwede ang maglakay nito now, or ang mga nagsisimula ka kwan, kumamit ka nito, yung magsisimula ka ng halaman mo, is unan na ka nito. Ayun. At saka, sa hayop naman, sinabi nga niya kanina na natural growth enhancer ang fermented plant juice. At kung gagamitin natin ito sa animals, hahaluan natin siya ng water. So, kapag ito ay na-ferment na, so, yung drinking water nila is lalagyan natin ng 1 tablespoon or 2 tablespoon ng ating fermented plant juice. Ayun. Halong-halo niya, ilalakay na po natin sa kanan o kaan natin sa ferment. Ayan. Ang ferment treatment ay meron 1 week or 7 days. Ang ferment, nawa po natin na harvest. Kung ang araw ngayon ay November 18, November 18, o 19, o niya-harvest natin niya is November 20, 2019.
Bale, natapos yan, ilagay nyo dito yung mga ingredients. Bale, lilinisin na lang natin yung bunganga ng container. Tapos, bago natin ito lagyan Lagyan ng label. Para maiwasan ang contamination. natin siyang i-seal, lalagyan na natin siya ng label. Sa label, ilalagay natin kung anong klaseng concoction, kung anong ingredients yung nilagay natin. So, sa FPJ, meron tayong kakawate, talinum, tsaka kangkong. Tapos, kung kailan natin siya ginawa, tapos, kung kailan natin siya i-harvest. Ang materials po namin ay ang strainer, ang funnel, and ito po 1 liter na bottle para po sa kanyang extra. So, kinakailangan namin ng salaan, embudo, tsaka container. So, ang available kasi namin container ay plastic. So, since nagre-release siya ng gas, kailangan natin siyang pasingawin every 2 to 3 days. Yung mga sapal, pwede natin silang ihalo sa pagkain ng baboy o kaya ng kambing. O kaya ay pwede natin silang ihalo sa compost. So, ito na po yung finished product namin ng fermented plant juice.